Di yun po, lokohan ano. Sabi ko, saan ka ba talaga? Ay, kalapit po pala ako ng wakas, Barangay Lita. Ilalim ng tower. Sabi, upo, yun po totoo na. Ang sabi. At harap-harap po kami nung Bantay Bayan, tapos ay ilang kagawad, upo. Ay, totoo na po yung kuya. At ako po ang kaharap, ay pasensya na po ano. Ari po naman ay walang pangalan na tayo ilalagay, pero nakarecord sa barangay. Ari po pala sinasabi ni Chong nung minsan. Kung ako daw po ay nag-harvest na ng papaya. Iniwan daw po yung may mga iniwan daw na papaya. Ay, ito na ako, Francis. Oh. Yan, ito mo. Iniwan daw. Para daw may nanguha. Oh. Ay, ari nga. Oh. Ilang araw na dito. Ay, oh. Yun pa yung ka, Francis. Oh. Ay, naay nga ako, Francis pala. Oh. Pagkakadami, oh. Ay, tama nga yung sabi ni Chong. Ay, pagkadami ison. Kakalungkot namang ano eh. Pagkadami po, oh. Yan, oh. Ayan, yun, oh. Hindi naman are-reject ay. Oh. Pwede pa, baka hindi na kumasik sa lagayan niya. Oo nga, ayun ang sabi ni Chong. Sabi, talagang hirap sa isang kargang kabayo. Ay, ang dami yun, oh. Hindi daw, lipunin mo daw, oh. Yan, ari po, oh. Kita po naman natin yung matagal na at may pinagpatungan, oh. Yan, oh, nakayuk-yuk na di. Ay, pagkadami nga ako, Francis. Ay, kalo ko din ang kumuha na rin. Magbibisita po tayo sa pinakamalayong area po. Oh, dito na rin tayo babaybay. Yan, sa palayan ng aking ama, oh. Gara. Una ka, Francis, una. Yan, ganda ng palay, ano. Bigay na bigay. Bibisita po tayo sa Labak. Kami po ay hindi rin magkatandim ng tatay ay, at gawa na laging taliwas ang aming oras ba. Gawa po ng sa totoong buhay, ang sa umaga pa lang, kung kayo po ay followers natin ng mga kapitbahay natin dito. Basta po, start pa lang sa umaga, yung lahat ng order tinatapos ko. Magtatapos ako niyan, mga 10, 11. Opo, kaya madalas po, yung lahat ng order din natatapos na natin. Dinita ako sa gulay. Kaya po hindi na kami nagkakatandim ng tatay. Ay halos araw-araw po naman yung order. Opo. Yun ang gusto ng tindahan. At minsan po, at sabi ko nga ay yung pang 2 araw, ano ko na, ay sabi ko kuha daw sa iba. Kaya po minsan pigil din tayo. Hawak din tayo nung oras ng ano po ba, ng siyempre customer is always, ano nga ko, Francis, yung kadugsong noon? Right. Customer is always right. Opo. Hindi ba left o right talaga? Right ba yan, oh? Ano ang right? Kanan o kaliwa? Kanan. Oo. Ay, ano ang karapatan? Ay, yun din ba yun? Customer is always right. Pag hinog? Ripe. Yun na nga. Yun, ibig sabihin po, priority din natin yung ating mga suki. Ay kaya sabi ko, dublihin ko na yung araw para ba, ano gan tawag dun? Para isang araw ikapahinga na natin. Ay yun na po yung kinagawian. Ay opo. Ay di sabi ko, tuloy-tuloy naman. Di isangat na natin yung ibang oras. Opo. Yan, kaya po minsan, kung mapansin nyo, ba't kaya rin mga hindi nagsanib-sanib na sama tayo ganari, ganat-ganari. Minsan po nagtatali-taliwas, bihira pong magsanib-sanib. Upo, pag nasa bahay na lang, sa bayan. Yun, tanungan, nag-ano po tatay, ganari ako, upo. Yan. Tapos, ang isang ano natin, pag ang aking ama hindi lumusong, yun, mapipilitan tayo, makukumpres yung araw. Kumbaga, bilisan na yun, patong-patong na yung order. Makukumpres na yung araw, sa buong maghapon, yung ating gagawin. Mapapasama na ito sa kumbaga pag-uula. Magagawa na natin ang paraan yung pasapasa na. Dinita ako, pres, diretso. Hayo. Diretso. Customer is always right. Ano? Sino pa ang mas malakas ang right? Kuya Francis. Customer lang talaga yun. Ay, ano ba yun? Talinghaga, kasabihan o ano? Ha? Kasabihan daw
Oo. Kahit binababag ka na, tama pa rin ang customer. Ha? Siya nga ano. Pag binabag ka na, di magtayo ka ng boksingan. Oo, tama pa to. Yan. Diretso na po tayo lusong din sa kabila. Tapos po, yan ay inispray na. Opo. Nag-spray po niyang niyugan diyan ay si Chong Pilimon. Opo. Puntahan po natin kung ano pa mga aktibidad na gagawin. Gawa ho na nakaraan. Yun nga ang report natin. O kailangan doon magpa-spray. Tapos kung ano report ulit natin, okay na yun na spray. Opo. Kaya po tayo lakad-lakad para mabisita, para makapag-report ulit kung ano pa yung mga susunod na gagawin. Yan. Ayos naman na rin pala yan, no. Diretso na tayo dyan sa niyugan. Kalase ba naman? Kamutihang kalase, ano? Ba, magaling nga ba si Jonas? Ginawa na ni Jonas kamutihan, ano? Yun, ari, ginawa na ni Jonas. Gara. Ay, gaganda din ang kamuti. Ganda ng plot. Baka ito pinala. Pinala kaya ako, Francis? Yan, ang ganda pagkakagawa, ano? Naay pa, may mga sibol na din eh. Yan, no. Ari po hindi amin. Naka-video lang ba? Yan, no. Gara, ari, ata mo lalaman niya ng malaki. Pero ganun ang linya, pag umulan, magkakatubig, ano. Naroon ang patapunan ay. Gara, din na tayo, Francis. Lusong tayo din sa kabila. Ayun pa yung kabila, hindi na pupuntahan yung ilaya, din na lang po tayo sa ibaba. At tayo po ididireksyon sa pinakamalayong area eh. Lamig ng tubig, ano? Parang galing sa rep na sira. Ang lamig. Parang galing sa rep. Yan na po yung nireport na ayos na ngayon, no? Noong nakaraan po, hindi po ba't nung tayo nagbisita dito? Sabi ko kay tatay, yun, kailangan ganad-ganad rin po at hindi ko rin po magagawa. Ibang tao po ang pinauubra dito. Ayos na, ang gara, ano? Linis. Diretso. Yan, linis na po. Yan, ang gara, ano na rin. Ayos na rin, buhay na ang niyog ay. Buhay na ang niyog. Para si gusto mong papaya yun, no? Yun, Ha? Aba, hindi tayo babalik dito, tayo doon sa kabila. Oo, ayaw mo. Ay, hala. Nakakaan ka lang ate pag gutom ka. Ano ka, Francis? Ha? Hindi mo, kahit naman ako Bakit ka, Francis? May iba pa. Kahit po ako, pag gutom ako nakain. Ara, quality, Malapit na rin, Malapit na. Ayan, malapit na mawala. Ano ka, Francis? May tao? Ha?
Pati tatabi ka para sa is. Ginagawa na ako ano. Hay lakad. Tinutok-tok ka para sa pag may sumagot na. Francis, ano gagawa mo dyan? Yeah, ito na po yung niyugan. Oh. Quality na. Parang nangilan na rin papaya. Ari po pala sinasabi ni Chong nung minsan. Kung ako daw po ay nag-harvest na ng papaya. Iniwan daw po yung may mga iniwan daw na papaya. Ay ito na ako Francis. Oh. Yan, uta mo. Iniwan daw. May, para daw may nanguha. Oh. Ay, ari nga. Oh. Ilang araw na din ito. Ay, oh. Yung pa yung ka Francis. Oh. Parang may nandali na naman dito. Oh. Tinanong po sa akin ni Chong, ikaw ba ay nang harvest na ng papaya? Ba't ang dami dong, madami daw po ito. Ay, ako din nga lang naman. Ito, ilang piraso din to. Yan. Ay naingat, nakawala na yung mga bunga. Minsan po, ang episode na rin, ano po, ay pasintabi po. Kumbaga, kahit gawin man nating malinis ang pagkakataon, ay nagkakataon nga po bang ganoon. Di, ang masasabi ko laan dun, kumpares para bang ang kasabihan nun ay, kumbaga, kayo po bilang mga viewers, ano, ari pong pagkakataong ari, ay imahe namin ari. Oh, kumbaga nag-a-upload kami. Kumbaga bay imahe namin, kumbaga bay kung tutuusin ko Francis, dapat ay wala na yung ganito ba? Ay kaso andyan na nagiging actual yung pagkawala ng mga ganyan. Parang sa isang banda po ay parang may kasabihan tayong ano nga ba yun, may naaalala akong kasabihan. Ay yung parang alam ng kapitbahay, hindi alam ng kasambahay. Masama pong imahe sa amin yung kamukha na rin. Buong barangay po kami ay, siyempre, ang kukuha lang nito ay hindi dadayo yung mga taga ibang lupa-lupa. Ibig sabihin, narito lang siya sa malapit at nakakarating din lang dito. Kumbaga pagdating doon sa episode natin, dyan naman pala kabispir. Ako na rin po magsasabi nung iniisip ninyo, dyan pala na mayroong mga natutokso din. Opo. Meron po. Naay, kamukha nga ho na rin. Ari, ikinukwento sa akin yung nung nag-spray. Sabi sa akin ay, ikaw ba'y nanguha ng papaya? Meron doon mga naiwan. Ang kutob daw po niya, ay siguro ay sulo yung kumuha. Ay nakaisang hakot na sa kabayo. Parang hindi kayanin. Iniwan na yung iba. Ayan nga pala. Oh. Gawa na ito nung nakaraan ay marami na rin. Yun lang parang nandun ang parang natira, no? Ito pala talagang sinasalida din nga. Eh. Yan, kamukha po nito. Oh. Mga pinagharbisan. Oh. Tapos wala na rin siyang bunga. Talagang may nandadali rin nga. Ay. Yan. Oh. Ubus pala ko Francis. Oh. Ayari. Oh. Walang dyo yan. Ay, naay nga ako Francis pala. Oh. Pagkakadami. Oh. Ay, tama nga yung sabi ni Chong. Ay, pagkadami ison. Kakalungkot namang ano eh. Dapat naman hindi na lang hinarbis. Hindi nga daw kinaya yan. Oh. Ito. Oh. Yan. Oh. Ito po. Oh. Yung pa ko si agis mo daw dito. Kaya pala ang dami daw. Pinag-harvest nang hindi dinala lahat. Yan oh. Tika dyan na muna, dyan na. Para ma-actual natin. Oh. Ay hindi naman reject yan eh. Ayun pa, inihagis oh. Yun yung, yan kuha na yung mga nakahagis. Na ay pagkadami po oh. Yan oh. Ayan yun, ayan oh. Hindi naman are-reject ay. Oh. Pwede pa, baka hindi na kumasik sa lagayan niya. Oo nga, ayun ang sabi ni Chong. Sabi ay talagang hirap sa isang kargang kabayo.
Ay, ang dami yun, oh. Yun daw, lipunin mo daw, oh. Yan, ari po, oh. Kita po naman natin yung matagal na. Ito may pinagpatungan, oh. Yan, oh. Nakayuk-yuk na di. Ay, pagkadami nga ako, Francis. Ay, kalo ko din ang kumuha na rin. Hindi na lang nga. Dapat hindi na lang hinarbis, ano? Oo. Pinili lang. Oh. Yan, oh. Sayang eh. Kaya pala sabi ni Chong, tingnan ko daw. Ay, hindi ko na rin naman nagawa nung araw na yun. At, aba, pagkadami nga, ano. Ay, kakalungkot din biro. Ay, ay. Pagkadami pong iniwan, oh. Yan, oh. Nakinabang equative. Yan, oh. Ay, talaga ari hindi rigid ko, Francis. Ano, sa papaya, good size, ano, oh. Ay, baka sa Ha? lagayan. Sa lagayan, ano. Wala sa lagayan. Sabi na nga ay, hamok ah. Yun po ang pagkakaantindi ko kay Chong nung nakaraan. Sabi, isang tingnan mo kaya. Ikaw ba'y nanguha doon? Sabi sa akin. Sabi, hindi po. Ay, sabi nagkalat yung papaya doon. Ay, tingnan mo. At ay ari po kumpirmadong walang nakakaalam sa isa sa amin, kay tatay, kay kila Utol. Gawa ho ng babanggitin nila yun eh. Once sa may nakausap po sila mag-harvest, kumbagay ako, may nakausap akong ibang tao. Ay, harvestin mo yung papaya namin doon at di namin, hindi namin magagawa. Iyaan sa hapon, report ko na sa kanila. At gawa ho na nakakahiya na mag-react yung aking ama, may nawala doon, tapos hindi ko binanggit. Ay di yun, parang masama po sa imahe. Pero kung sila tatay po ang nagpa-harvest niya, sasabihin niya sa akin, Otoy, pag lumusong ka doon, nagpa-harvest ako. Si Ko Ariel, Otoy, pag lumusong ako doon, nagpa-harvest ako doon, na ay, may binayad sa akin. Pero ito ho, sa loob siya ng nalilipasan ng isang linggo, nawala sa amin ni isa ang nag-report sa bahay. Oho, ibig sabihin, ito ay nakursinadahan, no? Yan pa, oh. Walang dyo talaga. Pambihira. Yan, oh. Dami po. Nakakalambot din. Ay, ako, pres, kainin mo na kaya, no? At nasasayang lang yan, no? Yung isa hindi nadalit, kubera, no? Oo. Kainin mo na yan, no? Baka may ikaw ay lumabsak ang ayos kaya. Ayos pa. Dali. Baka lumabsak yung iyong yan. Hindi. Ha? Hindi naman. Walang dyan talaga ko, Francis, Palagay mo, sa ikaw ang mag-iimbestigat, ikaw ang magiging, ko, Francis? Ba't yan naghiwa-hiwala dyan ang papaya? Ha? Maaaring may kubuang tao. Tapos? Kasi hindi na kaya sa lagayan. Yun nga din ang estimate ni Chong ay. Hindi daw kinaya. Naalala ko lang uli ngayon. Nagawa na narito na sa aktual ay. Ay, kainin mo na ito makabawi. Ano ka doon sa kabilang malayo? Aray, sinalidan na naman ay. Yan. Ha? Nakatulong ka sa tao. Ha? Kahit pa paano nakatulong ka sa tao. Hindi nga laan tulong ko, Francis ay. Purlong pa, madami ay. Pero kung mapepera niya yan, gamitin niya sa pamilya niya. Huwag sa sugal. Ay, di hanapin, mahanap natin Yan ba'y pinansugal mo? Ay, sa bagay nga, tama din nga. Ha? Sana nga gamitin na lang niya sa mabuti. Sa pamilya niya. Ay, oo. Huwag na lang niya isugal yung perang makapa. Ay, tama. Sa, Alam mo ba ko, Francis, tanda mo nung dating may pumasok sa aming grahe. Na nahuli nila. Oo. Na dinala sa barangay. Oo. Tanda mo, yung bata. Oo. Para po i-share ko rin sa inyo, Ay, mayroon pong nahuli, pumasok sa loob po ng aming grahe. Nahuli, ang tinatarget ay mga bakal. Nasa loob po ng compound. Yun, dinala sa barangay. Ako po ang humarap. Ang sabi ni Utol, ni Kalayas, siya nasa duty nun. Sabi, Utol, ano kang gagawin dito? Tol, bahala ka na. Ikaw na ang magdesisyon. Tinanong ko rin po sa aking ama, Tatay, ano kang gagawin dito? At ako po ang humarap. Ay, ako ang nag-ano sa barangay. Ay, sabi ko, may option ako sa iyo. Kabataan pa po. May option ako din eh. Bahala na po kayo kung ano magiging comment ninyo.
ang nasa isip ko, lahat po tinanong ko. Sabi ko, Utoy, ikaw baga ay wala po sanang ibang ano. Kumbaga ito lang yung naging ano ko lang eh. May ilan lang ako itatanong sa iyo na yung ginawa mong kasalanan ay pwede nating, kumbaga maluwag ako. Kumbaga hindi man sa lalagiin, kumbaga ganari. Ang sabi ko po, Otoy, ikaw baga ay may bisyo. Normal lang po naman yung bisyo at kumbaga ano nga eh. Nagsisigarilyo ka ba? Hindi po. Sabi sa akin. Nagiinom ka ba? Hindi po. Sabi ko, ba't nagawa mo yan? Ay pampakain po sa aking asawa at mga anak. Yun po ang sabi ay, sabi ko, aba ay nakakaawa din nga. At yun po talaga ang nasa isip ko, nakakaawa. Yun pa, kopras yung papaya. Kuha oh. Yun oh. Yun. Yun oh. Yan. Yan. Ay di yun nga, wala. Sabi ko, nakakaawa. Ano ba talagang hanap buhay mo kako? Ay siya daw po ay taga barangay barangay Pandakake. Di kaharap po yung mga barangay tanod. Ako po ang pinagdedesisyon, ang gagawin natin? Sasampahan natin ang kaso, sabi sa akin. Sabi ko, hindi rin po ako kung gipit po ito sa kalagayan at sitwasyon ay ganare. Ang iniisip ko, hindi daw siya nagsisigarilyo, hindi nagiinom, hindi nagsusugal. Pampakain daw sa pamilya. Ay di ayos, sabi ko, Utoy, magiging ka na, kung talagang gipit na gipit ka. Hindi ka ako mabas dito kay Francis. Kung bagay, bahala na po kayo, Di, sabi ko, gipit lang daw siya. Sa kigi, kung gipit ka, talaga naman kahit ako gipit, ay hirap po sa pakaramdam, parang sakal sa sarili ang pakaramdam ko doon sa bata. Sabi ko, Utoy, payag ka sa isang kondisyon kung anong gagawin ko sa iyo. Ako po ang pagdedesisyon ay. Sabi daw, kasuhan, ipakulong. Ay di, ganun nga. Ang desisyon, sa Utoy, ako may kondisyon. Yung lahat ng tinanong ko sa iyo, pasok na sa akin. Yung ba tinanong ko, Francis, wala daw sugal, walang pang buntis daw talaga yung anak, ang asawa. Ay di tama, po. Sabi ko, Utoy, sa isang kondisyon ay ariglo ka na sa akin. Kung talagang gipit ka, ay wag mo na lang uulitin sa iba. Sige po kuya, salamat. Talaga na-load sa akin, naiyak, para bang nagdadasal. Nang hihinampun, po. Ay sabi ko, ay talaga nakakaawa din nga ito. Ay di ayos na. Utoy, sa isang kondisyon, ikaw ay taga barangay Pandakake. Pasensya na po kung binanggit ko yung barangay ha. Doon daw po talaga ay bago kita pakawalan sa barangay, ihatid ka namin sa mismong address ninyo at bibigyan pa kita ng, para masuporta ko, Francis. Susuportahan kita, kumbaga may pabaon pa ako sa iyo at syempre titingnan ko yung sitwasyon ng pamilya mo. Yun po ang nasa isip ko, maluwag ako para sa kanya ay di ayos. Si Hepe ng barangay ay kinuha lahat yung impormasyon ng bata. Barangay Pandakake, ganitong edad, ganito ganare. Naka po yun sa barangay, naka-record. Di ayos na. Sabi sa akin, anong gagawin natin dito? Ay nakiusap po yan sa akin, humingi ng tawad, ganot ganari. Pasensya na po ha kung maraming alibay, yun po ang totoo ay. Ay sabi ko, pwede po bang ako sumama, ay hatid natin yan sa barangay nila. Ay sabi ni Hepe, ay ganari, tatawag ko muna dun sa Hepe ng barangay Pandakake. Ay sabi nung bata ay para kinabahan, ay hindi po pala ako taga ron. Sabi ko, Utoy, pagkasinungaling mo naman, kasasabi mo lang nga, ihatid ka nga namin sa barangay mo Di para po ako'y sabi, parang nagkakalukuhan na ito Yun po ba nasa isip ko? Ako po pala'y taga-Wakas, ayun po'y kahanggan ng Pandakake. Doon po sa parang ilog doon. Yun ang pinakaalibay. Sabi ko, aba, di, parang lukuhan. Di parang ako nagugulumihan. Wakas ka talaga ha. Ginawa po uli ng Hepe ng Bantay Bayan, tumawag sa Wakas. Ay, hindi daw yan taga-Wakas. Walang impormasyon ganyan. Wala. Alam niya yung address, walang impormasyon, walang bahay na ganit-ganari. Sabi ko, gaguhan talaga to, lukuhan. Di yun po, lukuhan Sabi ko, saan ka ba talaga? Ay, kalapit po pala ako ng Wakas, Barangay Lita. Ilalim ng tower. Sabi, upo, yun po totoo na. Ang sabi. At harap-harap po kami nung Bantay Bayan, tapos ay ilang kagawad, upo. Ay, totoo na po yung kuya. At ako po ang kaharap, ay pasensya na po Ari po naman ay walang pangalan na tayo ilalagay, pero nakarecord sa barangay. Ay di ayos na sabi taga under the tower daw. Opo, yung lugar. Ay di sabi ko doon ka talaga. Oo daw. Sabi ko, ba't kaya ito ganito? Kaya merong dito.
pansin ko ang dami niyang tattoo. Ang sabi niya, under the tower sa Kigi, may mga kaibigan ako diyan. Tinawag ko si Pinsan Noel. Kilala mo si Noel, ano yung mag-isda, mamimili ng baboy. Pinsan, kilala mo tong batang ito, ganito daw ang pangalan, pamangkin ni Ganari. Sabi, Pinsan, oo, kilala ko nga. Ay, sabi ko, Utoy, may pag-asa ka sa akin. Ano bang impormasyon na rin? Ay, Pinsan, 2 araw pala akin yan. Kalalaya pala sa kulungan. Ano po, di sabi ko, kakalungkot ay nakakahabag. Sabi ko, walang Diyo. Ang ginawa ko po ay di sabi ko, sa ganito pong sitwasyon, ilagay nyo na lang yung naging record niyan na pumasok sa aming ganat-ganari. Kayo na po ang bahala sa barangay. Gawa ng para ako ba wala na ng gana. Sabi ko, kalalaya lang daw po, 2 araw. Ayun, ay di doon lang po kami nagtapos. Sabi ko po, ito-turnover ko yan na ganat-ganari, pumasok sa bahay. Tapos ay, kayo na po ang bahala, sabi ko. Ayun pala yung ganun ko para dapat ididiin, kumbaga ba ididiin. Yung parang ididiin nung, kumbaga ako, ididiin ko siya, kakasuhan ko talaga siya. Ay sabi ko po, ako po parang pinanghinaan na ng gayaan. Parang mali ako doon na ano. Kumbaga mali na nga siya, tapos hindi ko pa itinuloy ba yung kaso. Kumbaga parang sabi ng iba, may mga nagsabi po doon in personal, dapat tinuluyan na yan sa loob ng bahay. Ay hindi. Yun daw po dapat at nang hindi na pamarisa. Kung ikaw nga ko Francis, nakakita ka sa loob ng bahay mo nagnanakaw. Ay nadampot na nga, nasa barangay na nga ay. Ang sabi daw ay ipakulong. Ipakulong. Yun po ang sabi ko sa barangay, kayo na po ang bahala. Itinurn over ko po yan sa inyo. Basta sa barangay natin yan na huli. Ayun lang po yung naging pinakatuldok noon. Opo. Pasensya na po kung anong masasabi po ninyo dun sa aksyon. Opo. Ay talagang ako'y habag din ay. Oho, siya daw po nakakulong daw yung bata ng parang nasa 6 na taon na. Kalalaya lang, sabi ng dali na uli. Ay kaya sabi ko, ano pang magiging ano nun. Kaya po kung sakali mang may makatapat kayo, ay kayo na lang po yung, kung yung pagkakataong ito, gumawa siya ng ano, may makatapat siya na kaya ng ano niya. Opo. Yun lang po ang masasabi ko. Hindi man sa ako'y maluwag, pero yun nga po ang madaming comment, ay ba't daw hindi tinuluyan? Ay kung ikaw, kumbagay para dun, ano nga kaya? Kaya Francis, ikaw, idea mo. Kumbagay ba't daw hindi na tinuluyan, nang hindi pa marisan, ano kaya? Human, ano naman yun eh, ano? Igalang mo na lang bilang tao para sa akin, parang ganun, ano? Ay kung magnanakaw naman, nakakagalit na hindi po maintindihan po pala pagka ganyan naka-actual. Ano, nakakagalit din, pero ang sabi ba daw dito tinuluyan, hindi daw. Ano nga kaya, Ka Francis, palagay mo? Pamamaraisan daw ay. Nakakaawang sitwasyon eh. Ano nga kung ikaw? Makapagbigyan ko muna. Ayan. Ayun po ang nangyari, pinagbigyan ko din. Ayun po, ay di para po sa akin. Ang sabi ko po, kahuli-huli ang sinabi ko po. Yan ay sa unang pagkakataon. Ay ikay, kumbaga parang first offense po. Oo, sa unang pagkakataon ay pagbibigyan kita, pero once na mangyayari na magpadalawa or hindi na magpapatatlo, andyan na talagang mapapadiin na po. Upo. Kumbaga diretso na yung kung magiging ano. Hindi ko rin sure kung malambot ba tayo or ano. Kumbaga sabi nga ng marami nga pong nagsasabi at kasabihan, walang manluloko kung walang magpapaloko. Upo. Ay di yun nga po. Kumbaga tayo po ay may kanya-kanyang desisyon. Oho, yan. Yan po ang naging desisyon ko. Kung sa inyo man po nangyari, ay di nasa sa inyo na rin po ang desisyon. Saan man punda ako, ano po, hindi ko man nilalahat, pero yung mga na-experience ko, ay, ano, kumbaga, na-experience natin, kumbaga ito sa bukid, tapos sa bahay po mismo namin nangyari pala yun, doon sa gilid ng grahe. Pero may mga nawala na rin po doon, nung mas mga nauna, siya lang yung natsimpo. Dati po, nawala doon ay 2 welding machine, 2 battery ng truck, ano pa nga ba? Mga ganun po ang tinatarget nila. Yun ay actual na.
ay di ganun nga po. Kumbaga, wag lang silang magpapaikalwa at siguro andyan na talaga, aksyon na talaga yan. Opo. Siguro po naman, hindi tayo ganun kabigat na walang patawad ba? Mapera kung hindi rin po natin masasabi. At baka pagdating ng panahon, ay ito na may mapagpatawad. Baka ito na pala yung pitpita na, opo. Kumbaga, wala ng first offense. Andyan na talaga. Tapos po, hindi lang po yan, ano ko na rin po yung mga naging experience po natin, ano. At about, nandito na rin po tayo, ano po. Yan, pasensya na po, ano. Ay di, ganun nga. Dati po naman, medyo bata pa rin ako. Kwento ay, ano, puro kwento ko kabisprin ay. Meron din po ako na aktual, yung kinukuha yung perahan sa amin, yung malutuan ba sa tindahan. Ay, hinawakan ko sa paa. Sabi ko, ba't kinukuha mo yan? Ayan ay amin. Ay, di hawak-hawak kong gano'n. Ay, parang iiyak na po. Ay, di pumulas na ng takbo. Ay, hanggang ngayon po, yun ay medyo kapitbahay namin na nagpapangita kami. Ay, halos hindi mag-iba na dinudukot yung pirahan namin. Ay, di bata pa po. Sinumbong ko po kay nanay. Yun lang. Sabi, yun pala ang kumuha. Yan pala lagi na. Oho. Ay, bata pa rin po ako noon ay. At si nanay naglalaba dun sa likod. Tabing kalsada, ay siguro ay ako'y tiyempo noong hindi naglusong ng bukid, ay tanaw yung labahan sa likod bahay, ay walang tao sa tindahan, ako pala humiga doon sa ilalim, na ang tinda namin nun ay pids ng kabayo, doon ako humiga, nakagayon, ay sabi ko, di ako nakahiga, nahawakan ko sa paang gayon, ay dala yung malutuan, ibinalik at pumiglas, upo, pero kilala ko. Ay, yung bata po ay medyo mga edad-edad sa akin ng kaunti. Ayun, lagi naliliklik dun sa tubigan. Dun sa aming kabilang banda dun pinupuntahan ng aking manok. At tagaroon po ay sa looban. Ay siguro din po. Napapayahan ng bandang una. Ay ngayon ay ayos na. Salubungon na. Di sabi ko ay alam ko na yung ugali or dala ng pagkabata. Oho. At saka po pala yung dito, about dito sa papaya. Dito rin po tayo naka-actual na pinagbigyan natin. Opo. Siguro kung na-actual natin siya ngayon ay matutuluyan. Yeah. Doon. Noon na isang sako na nakaparada na dito. Lumusong ako dun sa kawayanan yun. Naroon na. Dito rin yung sa tapat na ito, yung isang sako. Dito rin nga. Dito sabi ko parang may nag-harvest. Yan. Ay din nga po sa tagal lang panahon yung dito, about dito, followers man natin or manonood, siguro sa ganitong pagkakataon wag lang magpapa-akto dito na ay gumawa na naman. Palagi ko mahirap magbintang ay gawa ng na personal din niya ako na ako yung nakahuli sa kanya, tapos may iba pang followers na nagsasabing yun nga ang kumuha. Ay di wag naman sana sana lang wag nang uulit na ma-actual. Aray wala tayong dito ay kahit sabihin nating basta sana lang wag hindi yun yung gumawa nito or bahala na. Yan kahit saan po naman. Ay kami nga noon sa totoo lang ididikit ko na rin, i-share ko na rin. Alam niyo po kung kayo po ay nasa band side ng Metro Manila, year nung ako po nagbibiyahe pa, year 2018, ginagawa ang skyway ng pinagdudugtong ko yung South Luzon at saka North Luzon Expressway. Ay nung kasagaran po ngayon ay sobrang traffic sa ilalim ng bandang Makati, basta yan po yan yung Nichols. Yung way po ngayon, basta yung ginagawa ngayon, nilalagyan ng mga poste na Francis, alam mo ang Metro Manila, yung bang malaking iglesia na nililiko parang padivisorya pag ikay kumanan, Quezon City daw yun ano nga ba yung flyover na yun? Pag ikay umatras ay Sampaloc, Manila, para bang pag umatras ka nanggaling kang south. Hindi ko, yung bang malaking iglesia, ano nga ba yun? New Era? Hindi nga ay. Basta nagbabanda siya ng Plaza Dilaw. Yun lang tatanong ko, Plaza Dilaw.
Basta pag ikikumanan pa Divisoria, yung malaking kanto ng simbahan. Malaking kanto ng simbahan ng iglesia. Yun, adi, basta yun na po yung lugar na yun. Na ako po ay nagdadrive nung panahong iyon. Adi, syempre, ang lakas ng traffic. Ay di, sabi nung pamangking ko, inilagay yung tablet sa unahan ng sasakyan. Inilagay sa unahan ng sasakyan. Abay, maya-maya, napuna ko, biglang may humalbot. Pinasok yung kamay at dinatak yung tablet sa loob ng bintana. Ay ngayon po, ay sumabit yung siko dun sa salamin. Basag. Nabasag yung salamin. At yung tablet na iwanan sa loob. Ay ngayon, namukaan ko yung kumuha. At sabi ko, araw-araw naman ako dun dumadaan. Halos araw-araw po nung panahon iyon. Ay di, ang ginawa ko po, takbo ay si Pugi, takbo, bilis. Sabi ko, walang Diyo. Pasintabi po ha, hindi ko man sa nilalahat. Sabi ko, bayaw, kilala mo yung dumampot ng ating ano. Sabi, namukaan ko rin yung medyo mahaba ang muka. Basta medyo mahaba ang muka niya. Sabi ko, bayaw, ito yun na. Nung kinabukasan, traffic uli. Di ginawa namin, kami alis to na noon. Sabi ko, bayaw, ito yun yung magbabasahan. Yung nagtitinda ng basahan pala ako, Francis. Siguro habang nagtitinda, hindi ko po naman nilalahat ha. Ay minumonitor na niya yung mga nasa daan. Kung mag-aray, may madadali din eh. Ha, paano po, pasintabi. At gawa ho ng legal po, kumbaga, marangal po yung ganun. Basta siya po yun eh. Ngayon po, ay dinamo ko angko. Ang ginawa ko po, tuwing dadaan ako doon, tinatawag ko yung magbabasahan at bumibili ako kahit 20 pesos. Basta po, kahit mapuno na yung basahan ko. Simula po naman noon, parang kampante na akong dumaan doon sa lugar na yun. Sabi ko, ayos, kaibigan na natin to. Oo, ay sabi ko, ayos. Yung pala, ganun na, ikaw Francis. Sabi ko, paano ka nalaman nila tayo may ano? Ay di, hindi ko po naman inaano ha. Yun po yung talagang natandaan namin noon. Ngayon, basta napunong-puno na yung aking basahan, ay kahit kami maghihinto lang doon. Wala, parang wala lang pong nangyari. Sabi ko, normal na tayo bayaw. Maganda ng ating biyahe lagi dito ah. Ay di yung po ano, experience ko po na ano, na naranasan. Sana po naman kung kayo magdidesisyon, kumbaga pag-isipan din ninyong mabuti, ano po, para sa akin ako'y kumbaga hindi naman yung bugso ng dibdib ay naka ano tayo ng buhay. Naka basta. Yun na po kung ano man po. Yun lang po ang masasabi ko. Pero ubos nga ako, Francis. Lahat. Yan. Ay siya nga. May mga panungkit. Ari na may parang ako na ang gumana rin panungkit na rin. Parang hindi may dalang pangkuha talaga. Natatandaan ko lang na ang ginamit nung dating ay gapas. Parang ginagapas. Pero ubos nga. Natira lang pala yung una natin doon tinignan. Wala nga. Lagas. Hindi po natin, wala po naman tayong sinisinong kumbaga marami, kahit po sa social media, karamihan kumbaga mismong pinuno pa, namumuno, ay sila pa yung kasali po sa mga ganyang aktibidades. Ano ka Francis? No. Hindi nga ba yung may mga katungkulan or ano? Kaya po minsan ay nakakalungkot din na isipin. Yan, dito ko nabagat dati yung nangunguha ko Francis. Umupo din sabi ka ba, nag-ano ka ba? Sabi ako nangunguha. Sabi ko, nagpaalam ka? Ay, hindi. At ako na may sabi ay, ang sabi niya sa akin ay ano daw, yung hindi na daw siya nagpaalam at sasaka na lang daw niya sasabihin. Kung hindi ko nakita, di ano na. Yan, ari, ubos din po, lagas. Awa ko doon sa kabilang area, ano kaya? Walang Diyo yan. Ay di yun po lang ang masasabi ko Yan. Paano po? Talaga ako medyo tagaktak ang pawis Inihanay natin yung mga nangyaring ganap. Nakakalungkot din po. At gawa ng nga. Salamat po sa inyong pagsama po. Para po sa akin, kumbaga pinag-isipan din po naman natin yung mga desisyon. Hindi yung bugso agad ng damdamin. Meron po mga ganyang pagkakataon na
Yung bugso ba ng damdamin, ano ko Francis? Nakakasakit, nakakakuha ng buhay, nakakabasta. Sa bandang huli, nakakaali. Joke lang ka, no? Nagalit na nakangiti. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, masasabi ko lang po ay pag-isipang mabuti po. Wag lang isang desisyon. Napakaraming ulit natin pag-isipan. Oh, yan, ingat po ang lahat. Happy pa rin po. Bye.